Energetic na MC. Pwede po makisabi sa katabi mo, 12:15 man, pero alauna, kaya-kaya po natin yan, no? Hindi pa po fasting yon. Lalo kung naunawaan ulit natin yung I want to congratulate Neri for a presentation and a preaching well done. Hindi. Kung meron po talaga tayong pwedeng laging pasalamatan at i-appreciate yung pong ginawa ng Panginoong Jesus. Siguro yun po yung isang bagay na sabi ko nga, mukha mang kakatawa-tawa minsan, pero hindi mo po maiiwasang pasalamatan ng Diyos. Sa lahat-lahat ng ginawa niya para sa akin at para sa iyo. Amen po ba? Na magiging dahilan din para maging inspirado ka at inspirado ako. Kasi minsan, sabi ko nga, habang nandun po ako sa likuran, isang bagay lalo kong nakita sa sarili ko. Huwag kong sayangin ang ginawa ni Jesus sa buhay. And today, this afternoon, I just want to share about the life of Hannah. Pwede ba natin sabihin, Hannah? Ang buhay po ni Hannah ay maikukumpara natin sa buhay din natin ngayon. So, pwede po bang magsabi ng amen yung nandun na? Aklat po ng unang Samuel, chapter 1. Umpisahin ko po ito sa verse 1 at sa mga sumusunod na talata. Pero, isi-shortcut or isasama rin ko po ito dahil gusto ko po kayong makausap nang nakikita ko ang reaksyon nyo. Sinadya ko po hindi mag-slide. Ngayon, sabi ko kasi, mukhang 5 speaker, hindi ito. So, gusto ko pong makita ang reaksyon ng mga mata. Kaya makikita ko yung nagugutom, yung inaantok, yung hindi iniintindi sinasabi ko, at ipapanalangin ko po kayong lahat. Unang Samuel chapter 1 verses 1 hanggang sumusunod na talata. Sa verse 1, ang sabi po ay ganito, There was a certain man from Ramathaim, a Zufite from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuf, an Ephraimite. So, dapat ba may mga umpisa pang ganon? Lagi po natin tatandaan, sa mararating ng mga anak ko, ng mga anak mo, at ang langit susunod sa iyo, matitrace ang lahi nila sa isang babaeng pinagpala ng Diyos. Ititrace back nila kung sino ina ang pinagmula ng lahing pinagpala. At dinideklara natin sa lugar na ito, mula sa iyo at mula sa akin magmumula ang mga lahing pinagpala. Amen po ba? Mga lahing hindi babaliwalain. Tuwing pumapasok po yung aking mga dalawang anak sa school, natutunan ko po ideklara yung Psalm 112. My children will be mighty in the land. They are the head and not the tail. They have the favor of God as well as the favor of man. Kaya minsan lalo pag may mga character traits akong hindi nakikita medyo maganda, lalong-lalo sa aking puso, pinipili kong ilay ang hands ko sa kanya. Sabi ko, anak, you have the favor of God. You have also the favor from man. Bakit po? Dahil sa bibig ng bawat ina, may ginagawa po ang Diyos. Maniwala po kayo na ang kapangyarihan ay halalang sa ama ng tahanan. Pinigyan din ng otoridad ang mga ina ng tahanan. At yan po ang nangyari sa ating pag-aaralan ngayon sa buhay ni Hannah. Si Hannah sabi dito sa verse 2, he had 2 wives. One was called Hannah and the other Penina. Penina had children, but Hannah had none. So sa wikang Tagalog po, si Hannah po ay isang babaeng babaeng baog. At nung kapanahunan po ng Old Testament, pag sinabi ka pong baog, ito po'y matinding kahihiyan. Kasi po, gano'n na lang ang pagpapahalaga nila sa pagkakaroon ng anak. Bukod sa sinasabi nilang, pag matanda ka, pag wala kang anak, kawawa ka. Kahit po pala ng Old Testament, gano'n na yung pananaw nila. Na pag hindi ka nagkaroon ng anak, sino ang totoong mag-aalaga sa iyo sa panahon ng pagtanda? Pero kung meron sa dami po ng
mga quotations ni Mama Sally tinanda. Isa ko po sa tinatanda, bakit hindi lang yun ang essence? Ba't naman nanaisin mong maging alagain? Kung yun lang magiging dahilan mo, parang, oo nga naman. Ako mag-aanak para may mag-alaga sa akin pagtanda ko. Parang, pwede, pero bakit naman yung inanaisin mo? Para pong ako nun, ang pangarap ko talagang maging anak mga babae. Dahil pakiramdam ko, iba ang babae. Ibang magmahal sa mga magulang, ibang mag-aruga. Dalaga pala ako, yun na yung pangarap ko. Kung magkakaanak ako ng 4, pwede na yung 3 babae, 1 lalaki. Ganon yung mindset ko. At ngayon, sa kaalaman nga po ng lahat, 2 lalaki ang binigay sa akin ng Diyos. Habang nakikita ko at lumalaki sila, at nangungusap ang lahat, halos ng taong iba ang anak na babae, pastora. Dapat mag-take risk ka na magkaanak ng babae. Alam niyo po, sa panahon na natetempa ko mag-isip ng kung ano pa man, isang pangako ng Diyos ang patuloy kong napanghahawakan hanggang ngayon. May Diyos na nagtalaga ng gender ng mga anak. At ang Diyos din ito ang nakakaalam kung paano ako aalagaan sa panahon ng aking pagtanda. Dahil ang buhay na ibinigay sa Diyos ng bawat babae naririto, huwag mong ibatay sa mga anak mo. Ibatay mo sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Dahil yon ang totoo. Si Hannah po ay isang bao. Walang anak. Barren. Childless. Ang pagiging baog po ay hindi lamang sa natural. Kahit po sa espiritual. At pag sinabi mong barren o tuyo, yan po yung mga bahagi ng buhay natin na kahit sa paglilingkod natin, minsan pakiramdam natin, walang nangyayari. Nagustuhan ko po yung isang salitang, what does it mean ng barrenness? Ang sabi niya po ay ito, when nothing comes to birth. Yung parang walang ipinapanganak mula sa iyong pagpapagal. Yung parang bang walang nangyayari sa mga pinagsisikapan mong gawin. Minsan po ba nakakaramdam kayo ng gano'n? Yung parang walang nangyayari. So, natural bang pakiramdam yun? Para po sa akin, ito'y natural. Ang hindi natural ay yung manahan ka sa pakiramdam na yun. Dahil sabi nga, as a man thinks, so he is. Kung paano ka mag-isip, yun ka. Kaya kung iniisip mong kawawa ka, kawawa ka. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, napakapanal mo. Mga babae ng Diyos, isang pastor ang Winsay nagwika at patuloy kong pinangahawakan. Kagaya sa isang sugal, mas malaki pusta. Bakit malaki po ang ipinupusta sa sugal? Dahil pag nanalo, mas marami. Kung ibibigay mo rin lang yung buhay mo, parang ganito, nakaupo ka na rin lang dyan. Itodo mo na. Itodo mo na. Kanina po habang nasa likuran ako, nag-speak si Sister Neri. Sabi ko, Panginoon, salamat sa kalayaan na ang salita mo ay patuloy namin naririnig. Nung kanina nagrema sa akin, kinain ni Eva yung law. Kaya nalaman nila na sila'y hubad. And what does God reveals to me habang nakikinig doon? We need to eat the word of the Lord. Kaya pala sinabi ng salita ng Diyos, your word is like a honeycomb in my mouth. Napakatamis na parang sintamis ng pulot-pukyutan. Kinakain po ang salita ng Diyos para malaman mo na ikaw pala'y babaeng may mararating. Na ikaw pala ay babaeng pinagpala. Na ikaw pala ay babaeng hindi kaawa-awa at babaeng sa kalagayan mo ngayon, sa mga susunod na panahon, maniwala ka, may mai-impluwensyahan kang buhay. Sabi ng iba, pag mayaman ka, wala kang impluwensya. Pag hindi ka ganun kaganda, wala kang impluwensya. Pero sa umaga ito, gusto ko po sabihin sa lahat ng buhay na na-impluwensyahan ng Panginoong Hesus, magiging ma-impluwensya ka rin. Natatandaan niyo po ba? Ay, pakiahin, assist po mo.
Natatandaan niyo po ba yung panahon na sinaaman yung lalaking ketongin? Nakikilala niyo po ba sinaaman? Siya po ay may isang katulong sa bahay. Na yung pong katulong na yon, yung po ay bihag galing sa Israel. Pero nung panahon na sinaaman ay talagang matindi na yung sakit niya, ketongin siya. Talagang napakahusay niyang mandirigma, pero anong kapitasan niya? May ketong siya. Lahat, syempre, ng connection, meron siya. Pero here comes the slave girl from Israel. Sabi niya, mayroon pong propeta sa Israel. Baka po siya ang makapagpagaling sa inyo. Salita ng isang alila. Salita ng isang bihag. Pero natutong pakinggan ng isang nasa mataas na posisyon. Bakit? Dahil naniniwala po ako, yung alila at bihag na yon, naniwala totoo sa Diyos ng Israel. Amen po ba? Amen. Sa lahat sa bahagi ng buhay natin ngayon, may mga tuyong bahagi marahil na parang, Panginoon, pray naman ako ng pray para sa pamilya ko. Or even sa sarili mo. Isa po ang nakita ko kahit sa sarili kong buhay. Nagiging tuyo po ang buhay ng mga Kristiyano pag wala na siyang ginagawa para sa Panginoon. Nagiging matamlay po ang paglilingkod at pagmamahal sa Diyos pag nakasentro na po yung ating mga buhay sa sarili nating pangangailangan. Kung kaya nga minsan nag-strike out sa akin yung word na ito. When you take care of the things that are important to God, He will take care of those things that are important to you. Amen. Kung marunong kang magpahalaga at magmahal sa mga bagay ng Diyos, siya naman ang bahalang mangalaga at magmahal sa mga bagay na mahal mo. Didepende po, sabi nga sa natural, didepende ang lahat ng tinatanggap mo sa ibinibigay mo. Paano, pastor, kung wala akong pagbigay? Hindi lang po ito nagre-refer sa financial o sa physical. Nagre-refer din po ito sa pagmamahal natin sa Diyos. Sa pagmamahal natin sa kapwa. Isa, ang hirap mahalin ng mga taong hindi mo naman kaano-ano. Tama po ba? Pero tuwing mapapanood ko yung cross, Panginoon, lahat ng sumisigaw nang ipako siya sa cross, ginawa niya ng kabutihan. Kapatid, tuwing pipiliin natin na hindi magmahal sa Diyos, ang lagi ko i-feed sa utak ko, isa ako sa nagpapako sa Panginoong Hesus muli. Every time na naging Kristiyano ako, pero parang tuyo, parang pakiramdam ko, Lord, parang hindi ako lumalago. Yung pang ganong word, ang lagi kong iniisip, kung ba't ako hindi lumalago, hindi sila ang may problema, ako. Yung po ang naging prinsipyo ko sa buhay. Hindi ko titingnan kung bakit may kakulangan ako, kundi makikita ko, Lord, mabuti kang Diyos. Karapat dapat kang sambahin. At alam nyo, totoo, pag hindi ka na nasentrong masyado sa puro ikaw, noon pa lang may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Noon niya pa lang i-extend yung kanyang kamay na lahat ay kayang gawin. Kapatid, ano mang to yung bahagi ng buhay mo ngayon, maniwala ka, kayang gumawa ng bukal ng tubig ng Diyos sa isang disyerto. Ano mang disyertong bahagi ng buhay mo ngayon, ito may sa relasyon, ito may sa inyong mag-asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kabuhayan. Maniwala ka, kapatid, na sa araw na ito, kayang gumawa ng Diyos ng bukal ng tubig sa isang disyerto, tuyot-tuyot na lugar. Amen po ba? Amen. Dahil bakit? Tapos na dun sa cross. Go back.